So ito guys, kasama po natin si Colonel Ariel Querubin. At nakita ko po kasi lately nag-viral po yung inyong video about sa West Philippine Sea. So ano po bang masasabi nyo doon sa ginagawa pong pambubuli nung China po ngayon? Doon po sa mga kababayan po natin sa area na yon. Yeah, lumabas nga tayo, nag-live nga tayo, no, tungkol dito. Kasi nga yung nangyari nung nagdaang mga araw, no, kasi kung saan na-injure yung ating apat na personnel ng Coast Guard. So ginitgit yung barko natin, inipit nila, tapos water cannon. Ang sinasabi ko nga alam mo ba ninyo na yung water cannon na yan, pag yung pressure niya, pagka napuruhan ka, kung hindi ka nakakapit, malalaglag ka, mamaman overboard ka. At kung hindi naman, gaya nung nangyari na na-injure natin ng mga personnel, tumama sa salamin, so nagkaroon ng mga splinter, no? So yan ang effect nung ginagawa sa atin ng Chinese Coast Guard. Ngayon, ang tanong nga palagi nila, ito ba yung protocol ng Coast Guard? Kasi ang protocol naman is safety at sea, no? So yung ginagawa nila, talagang mali, no? Mali po talaga, no? Mali. Yun ang kinakagalit ko. Kasi sa totoo lang, yung kine-claim nila na area, mas malapit naman sa atin, 185 kilometers away, yung Ayungin Shoal sa mainland Palawan. Kung titignan mo yung distansya nung galing ka ng Manila, papunta ka ng Quezon, ng Lucena, ganyan lang kalakang ang layo. Samantalang sa kanila, more than 1,000 kilometers away. Yun ba yung ano nila na claim nila itong mga shoals na to, mga islands na yan, na mas nasa loob ng ating exclusive economic zone. So ngayon hahayaan ba natin na ginagawa nila to, di ba? So ako, ang panawagan ko palagi is sana magkaisa tayo, magkaisa tayong mga Pilipino na ilabas itong ginagawa at kontrahin ang ginagawang kabalbalan ng China, no, dito sa West Philippine Sea. At yun ang panawagan ko po palagi, kaya ako lumabas dahil nga para maitaas yung awareness, no, ng ating mga kababayan. Doesn't matter po kung ano yung political color mo, no? Dapat magkaisa tayo dyan. Dapat magkaisa tayo dito kasi sa totoo lang, masyado na tayong nag-focus pa sa bangayan, sa politika, even dito sa mga armed struggle natin, na nawalan tayo ng focus talaga sa tunay na kalaban natin. Ang tunay na kalaban natin, kaya sabi ko nga, dapat nagkakaisa tayo kasi ang tunay na kalaban natin, yung corruption, di ba? Social injustice, unemployment, poverty, military abuses, police brutality. But pagdating mo naman sa sinasabi natin military abuses, ngayon mataas na po ang trust rating ng armed forces natin. So dapat yung ibang agencies naman ang mag-catch up. Kasi after all, ang tanging antidote lang sa lahat na to, no, sa insurgency, violent extremism, and even terrorism, it's good governance, no, aided by a well-disciplined men in uniform. So sana magkaisa tayo, no, kasi I have fought all the armed groups in the Philippines in actual combat. I've seen and felt a lot of sufferings while doing this. I also felt that when I was in jail twice for fighting for my principles, no? I also experienced death. Nadala na ako sa morgue, pero bakit hindi na lang natin i-set aside itong mga differences natin, let us talk, let us unite for us to progress, no? For the country to move on and address all these issues na dapat tinututukan natin, yung West Philippine Sea na yan, yung corruption na sinabi ko. Di sana lahat tayo okay na kung nagkakaisa tayo. Yun po, maraming salamat po sa panunood po ninyo nitong interview na to. Thank you po. Thank you very much po, Colonel Ariel Querubin.